Eto po, si Attorney Kaufman po. Nakasubaybay pala si Attorney Kaufman sa nangyayari. Dahil po kay Boying. Nagkabistuhan na, no? Kasi alam po natin na meron pong sinasabi si Kaufman na silent partner si BBM, di ba? Hindi po, ang description niya, hindi government official, hindi siya government official, pero silent partner daw siya ni BBM. Hindi pwede si Boying yun, hindi pwede yung ibang Remulla, hindi pwede si Tory, lahat sila mga government official. Sino lang yung hindi government official pero very visible sa ICC? Kilala nyo na, 'di ba? Pero syempre bawal siyang pangalanan ni Kaufman eh. Ito po, nakakita po ng pagkakataon si Kaufman, siguro pinag-uusapan na rito sa Pilipinas yung pag-amin ni Ombudsman. Kaya humihingi po to si Attorney Kaufman. Hihilingi ng pagsiwalat sa papel ni Trillanes sa ICC. Ano ba talaga yung papel? Yan, Attorney Kaufman hilingin ang pagsisiwalat ng papel ni Trillanes sa ICC. Yan. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, maaari siyang humiling ng disclosure ng mga dokumento mula sa Office of the Prosecutor upang masuri ang lawak ng partisipasyon ni Trillanes. I can seek disclosure, I can petition the Office of the Prosecutor, I can ask for the disclosure of documentation. Tayo more or less alam na natin yung naganap eh. 'Di ba? Pero maganda po 'yan para mapahiya naman yung ICC. Kasi tahasan po namin sinasabi, nakakahiya kayo ICC kasi kayo ay nagagamit kayo ng mga politiko dito sa Pilipinas. Yung mga politikong kalaban ni Duterte, nagagamit po kayo. Isang maliit na bansa. Isang bansang minamaliit ng lahat. Halos walang kakayahan. Tapos kayo International Criminal Court, napapaikot kayo ng mga politiko dito. Hindi po ba nakakahiya yun, ICC? Yan lang ang bawi natin eh. Sa tindi ng ginawa nyo kay Tatay Digong, ang pinakabawi lang namin sa inyo. Napapaikot kayo ng mga politiko. Hindi kayo ang nagpapaikot dito sa Pilipinas. Kayo po pinaiikot ng mga politiko dito sa Pilipinas. Kaya mas nakakahiya kayo. Nagtagumpay na kayo lahat ngayon na with substance. Sabi ko nga, sige, tuloy na natin sa yan. Alam nyo po, okay na rin eh. Ako sa totoo lang, kasi tatablahin naman po yan ng Senado. Naniniwala po ko dahil ang dami po re-electionist eh. 8 yung re-electionist sa Senado. Tapos yung mga hindi pa papabor. So malamang tablado po yan sa Senado. Mabuti na rin yan kasi talagang instant. Sila po hirap na i-project yung mga kandidato nila. Si Leni, si Hontiveros. Tayo po, nasa sentro po lagi ng balita yung ating kandidato. Imagine niyo po. Free yan. Kahit walang binabayaran si BP Sara ng mga bayarang press. Opo, bayaran kayo. Maliban sa SMNI tsaka Net25, bayaran kayo. Maliban po, no? Baka may maliliit pang press, hindi rin po yan. Yung mga malalaki yung sinasabi ko, baka masaktan naman kayo. Yung mga malalaki po. Biruin nyo yun, hindi na nagbabayad ng press si BP Sara. Hindi na nagbabayad pwede na siyang hindi magbayad ng PR niya na malaking halaga. Araw-araw siya nasa balita. Lalo na pag napunta sa Senado yan. Magbabackfire sa inyo lahat eh. Di ba? Manunood yung tao sa Senate hearing. Hindi lang po si BP Sara ang mapapanatili yung kasikatan. Sino pa po ang sisikat?
Eh di yung pinakamagaling mag-argumento sa Senado, yung tinatawag nilang neophyte na senator, walang iba si Marcoleta. Instant, ah? Kasi babakbakan ni Marcoleta yan eh. Yung mga, ano to? Anong klase tong tatanggalin ninyo dahil sa haka-haka ninyo? Babakbakan sigurado yan ni Marcoleta yung mga yan. O di ikasisikat po ni Marcoleta yan. Saktong-sakto kung siya yung napipisil ni BP Sara na Vice President. Babalik sa inyo. Itong impeachment trial, maganda-gandang puhunan po to. Para po sa promotion ni BP Sara. Baliktad kayo. Yung iniisip ninyo, na masisiraan ninyo sa impeachment si BP Sara, babaliktad po yan. Lalo nyo pong pinasisikat araw-araw, libreng promotion ni BP Sara.